Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Lalong-lalo na sa taga-subaybay sa aking channel. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay para sa ating kalikasan. Hindi po para sa ating, lalo na sa ating matatanda na. Ito pong mga ganitong halimbawa. Gusto ko pong masanay tayo, ang susunod pang mga henerasyon, na masanay na mag-alaga ng mga puno, lalo na sa kawayan mga kaibigan. Kasi po, ayan po ay kung noon mo yan itinanim sa gilid ng bangin, matibay po yan. Maiwasan po ang pagguho ng lupa. Alam nyo na ngayon na climate change ka mo. Puro tayo ngak-ngak ng climate change, pero wala po tayong pakundangan na sinisira natin ang mga puno. Yun po ang mga, yan po sila kasi ang nagpipigil sa pagguho ng lupa. Alam nyo ang mga baha ngayon, kaya po masyadong mataas, sabi ninyo. Ngayon lang kayo nakaranas ng baha na ganito. Kasi bakit? Kinalbo ang bundok. Alam nyo no, pag kinalbo ninyo ang bundok, yung lupa, wala nang magpigil. Yung mga ugat kasi ng kahoy at saka kawayan, yun ang magpigil sa lupa. Pagka wala na yung mga puno, ang tubig, ulan, dire-diretso sa ilalim ng lupa. Kung baga sa wala yung mga ugat ng kawayan o kahoy na magsasala nito. Kung magkaroon man ng landslide, hindi gaano ka pinsala kasi nandyan po yung nakaharang na mga ugat ng mga kawayan at kahoy. Yan po, ugaliin po natin na magtanim. Hindi yung alam lang po natin, putol lang tayo ng putol. Alam niyo, malaking pakinabang po yung kawayan mga kaibigan. Sa amin, sa probinsya, sa Mindanao, ginagawa po yan ng bahay. Kahit dito sa Maynila, napakamahal po pag bumili kayo ng kubo na yari sa kawayan. Kaya po sana po, ugaliin po natin. Kung marami naman dyan yayamanin, malaki ang lupa. Kaya lang pinabayaan lang pong nakatiwangwang. Yan po ang solusyon sa sinasabing climate change. Tingnan mo, dito po ito sa Nubali po ito, Santa Rosa, Laguna. Pinagmamalaki po namin ang aming pasyalan. Yan natural, akala mo may tunay na ilog yan. Yan po, artificial lang po lang, pero malinis yan, alagang-alaga, dahil nakapaligid po ang mga punong kahoy. Ganyan po dapat ang pag-ingat sa ating kalikasan. Kung gusto natin na makatulong tayo sa ating bansa, alam nyo naman, dapat wag natin isipin ng ating sarili. Kailangan po, yung mga darating na mga henerasyon, may mamanahin pa sanang puno. Hindi po natin ubusin. Kung kailangan natin ng kahoy, pwede naman tayong pumutol, pero mas marami dapat na itatanim kaysa pinuputol. Yun po ang solusyon. Sana makakuha kayo ng aral. Alam nyo naman natin channel, lagi akong nagtuturo ng para sa kabutihan. Kahit na nakakaboring, bahala na kung walang magpalo. Basta kung may tatlong na matuto at umasinso, ay salamat Panginoon. Sana patuloy lang sa mga pangarap. Huwag na natin intindihin yung alam nyo naman ang ating bansa laging nagkagulo sa politika. Hayaan na po natin sila. Tayong mga ordinaryong mamamayan, patuloy lang sa pagsisikap para sa kinabukasan at sa susunod na henerasyon. Pagpalain tayo ng